There is now an apparent crisis of leadership, integrity, dignity, and competence na kaakibat po sa sumasambulat na iskandalo against President Marcos Jr. How serious is this in terms of political impact to the leadership and integrity of the President sa kanyang paghawak ng kapangyarihan and to the entire social situation and political condition ng bansang Pilipinas as an observer ng kalagayan ng ating bayan? Mamalo. Eric, alam mo, napaka-importante yan kasi simulan natin, nasa saligang batas, ang sinasabi, public office is a public trust. No? Mahalagang bagay ang trust from the voters and to the actuations of the leaders. Dahil public office is a public trust, kailangan rin nating tingnan ano ba yung bumabalot sa sitwasyon natin. Merong economic problems, gutom, no? Merong diplomatic problem, international relations, which is the West Philippine Sea or the South China Sea. At meron yung paglaban natin sa droga, sa bawal na droga, no? Na konektado yon sa peace and order. Napakahalaga niyan kasi kung hindi mo pinagkakatiwalaan ang leader at tinatanong mo ang kanyang mga desisyon sa bagay ng ekonomiya, sa bagay ng peace and order, sa bagay ng international relations, malaking bagay ang susuungin nitong administrasyon na ito para lamang siya pagkatiwalaan. Alam mo, alam ninyo na ang leader may follower. Tama. At kung ang follower ay nagdududa, nag-iisip ng dalawang panig, mahirap para sa leader na ikumbinse ang mga followers niya na sabihin, tayo dito sa bagong Pilipinas. Napakahirap nun. Kasi ang tanong mo kaagad, dun sa uping ekonomiya, gutom ba ang pamilya ko? Na ang parating tinatanong, no, sa anthropological view, were you better off a year ago than today? Di ba? Tapos pag dinating mo sa peace and order, nakita mo yan, yung PIDEA nasa central ng pag-uusap. Pero nabalitaan natin sa Zamboanga City, lumabas ang mga nahuli sa illegal na droga. Nababalitaan natin na yung mga success rate ng paglaban sa illegal na droga, bumababa. Nakita natin yung nangyari sa Batangas. Diba? Nandun siya, nag-declare. Alam mo, kung walang pagdududa sa tiwala, dapat nagpalakpakan ng mga tao. Exactly. Bilang mo, biggest hole. Exactly. Pero nalaman natin na, sandali lang, nasa na ngayon nag-drive? Sandali lang, ano yung hinihingi nyo na private yacht? So meaning, wala daw batas. Hindi makapasok si Philippine Coast Guard dun sa private yacht. So anong ibig sabihin nun? Na yung drive nung driver galing sa yate na pribado? Hindi binubuo yung storya. At napakahalaga dun sa problema ng ekonomiya, peace and order, international relations, transparency. Kailangan maging transparent ang gobyerno para maging accountable siya dun sa mandato ng taong bayan. So, napakahalaga ng tiwala. So, ayaw natin na magdududa tayo tuwing may kontrang opinyon sa ginawa niya, magdududa ka na, totoo ba yung ginawa ng Pangulo? Bakit siya nagpalit ng desisyon? At hindi ina-explain sa taong bayan ang pagpapalit.